Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. So eto na kabibig ha. Nako, China uminit ang ulo kay Senator Risa Hontiveros. Yan na. Kung akala ng ni Senator Risa Hontiveros na tahimik lang ang China at hindi siya sasagutin sa kay mga sinasabi tungkol sa China, at ang kaniyang pagdepensa kay Commodore Tariela, wala namang problema kung depensahan mo si Commodore Tariela kasi kapwa Pilipino mo yun, pero iba ang atake ng China ngayon. Lalo na ang Chinese Embassy ng Manila, talagang sasagot sila. Talagang ibibigyan nila kung ano ang katotohanan. Ayaw nila nung parang tapak-tapakan lang sila. Kung mali man sila, aaminin nila. Kung tama sila at meron silang gustong ipaliwanag at ibigay na katotohanan, talagang nagsasalita sila. Nako, mabubuko si Commodore Tariela kasi may nakuhang video ang China kung saan para yatang pinakita sa video na nagsisinungaling si Tariela sa mga sinasabi niya, mga kabibig. Tama kaya to? Sana magpalabas ng official statement si Tariela hinggil dito kasi pinag-uusapan ito sa Facebook ngayon. Lalo na itong China na uminit ang ulo kay Senator Risa Hontiveros. Ito si Senator Risa Hontiveros ba, sometimes ba, parang walang break, walang man lang, relax lang muna, hayaan mo na lang si Tariela at ang Chinese Embassy or China para ma-resolve ang kanilang medyo hindi pagkaunawaan. Pero si, Risa Hontiveros talagang bardagulan kung bardagulan. So ito kabibiga, ito yung sagot ng China kay Senator Risa Hontiveros. Nako, kasi ito ang post ni Senator Risa Hontiveros. Yan. Binabastos na nga ng China ang ating karagatan, binabastos pa ang mga opisyal natin. We must not allow the Chinese embassy or any embassy for that matter to disrespect public servants who are simply defending what is rightfully ours. Tama na naman si Risa Hontiveros, mga kabibig, to defend what is rightfully ours. Walang problema doon. Ito ang sagot ng Chinese Embassy. To Senator Hontiveros, sino ang nambabastos? Mr. J. Tariela went to a university, attacked and smeared Chinese leader in front of young students, and then publicly posted images on social media containing similar attacks and defamatory content against Chinese leader. Under such circumstances, China has every right to defend itself, which is true naman. Tama lang naman. Kung makikita ng China na yung leader nila ay binabastos, natural, tatawa lang sila, hahayaan na lang nila na, bastusin yung leader ninyo. Diba? Same man sa atin kung binabastos si BBM or Pangulong Duterte, kakampihan natin. Or ipaglalaban natin, di ba kabibig? Sabi pa dito ng China, your logic is simply very ridiculous. Agoy, ridiculous daw ang logic ni Risa Hontiveros. You seem to believe you are free to attack and smear others while denying them the right to respond or defend their legitimate interests. Let me be clear. We do have that right. We may not be able to stop people like Tariela and you from spreading falsehoods, but as embassy, we have every legitimate right to defend ourselves, tell the truth, present the basic facts, and ensure the public clearly understands China's position and voice. Hala ka. Talagang sumagot na ang China. Hindi na sila nagpaano ba? Well, actually, kung ito ang paninindigan ng China, kailangan din lang, they have to stand firm at i-correct si Risa Hontiveros. Bakit nga ba naging ganito to? Ano ba ang nag-udyok? May
pinost mga kabibig sa Facebook fan page ng China Embassy itong video ni Jay Tariela. Naku po, yan ang delikado kung may video. Ito ang post. Jay Tariela, how many times have you lied? Ito na. Again. At the Saturday News Forum in Quezon City on January 16, Jay Tariela claimed, I didn't even mention Chinese leader. Oh, yun pala. Why would I apologize? No? Because of the caricature, yun ba yung issue nila? I didn't even mention na si President Xi Jinping yun eh. Sila nga yung nagpangalan dun eh. At the Lasal College seminar on January 14, Jay Tariela mentioned Chinese leader on 7 occasions and made explicit attacking remarks. May video pala ang Chinese Embassy. Ito na. My first explanation is that Xi Jinping, look at him. Sana. Sinabi ni Tariela. Sabi niya, I didn't even mention the name of their Chinese leader. Pero dito kabibig, he mentioned. Hala, paano to? Ito. Again. Location is that Xi Jinping, look at him. Sabi niya, look at him. Xi Jinping, look at him. Xi Jinping. The second one is that. Second one. For Xi Jinping. So for Xi Jinping, that Xi Jinping is. Video does not distort or misrepresent facts. So that leaves us with one inevitable question. Jay Tariela, how many times have you actually lied? Hala, kabibig. Paano yan? Nako. Sabi ni Lorraine Badi, he is an embarrassment to himself and the drug addict president he works for. He does not in any represent the Filipino people because we're not hateful, ignorant, decisive cretins. Sabi ni Lorraine Badi. Same reason why Tariela left the Philippine Military Academy. He violated the honor code. Sabi ni Joy T. Buntilao, he does not represent Filipino people. He only represents his President Marcos. Marcos is not our president. We fired him last year. Sabi ni Joy T. Buntilao. Chinese Embassy, I have just realized this. Tori and Tariela have common backgrounds. Then they have been recycled by sitting powers in the Philippine government. These two are being used as they will do everything and have nothing to lose because they have no moral and dignity at all. Also, Auntie Claire Yusicaso, in addition for having background, and she had walked out from a case in court from Chad Borlungay. U.S. Bark Doggy Tariela Wolf. The Philippine from Fina Ponders. The Filipino disowned Tariela. We are wondering why he's still in the government. He cheated in the Philippine Military Academy and no one wants us to go to war. You can take him, please. Huwag naman sila kung sino nga tinatang itong Ilong Ranger, manang-mana sa iyong among niyo. Kakayakan tao ka, pati yung mga nasa loob niya, nakikinig mga agents ng West, mga yan, lalo na yung mga, let's this guy cry in the West Philippine Sea. What a disgrace. From Carlo Kihirihiro, please kung pwede kahit itong mahusay lang po na ito, pag nampot nyo, pakilagay sa malaking, sabi naman po kayo, huwag kayong ganyan. Kaya nasipa sa PMA kasi dishonest. Hoy, Bongbong Marcos, sapin mong aso mong malaki. Uy, grabe naman yung mga statement nyo. That guy Tariela is annoying just like his boss Bangal. Hala. Again nga, panoorin nga natin ang video mga kabibig. Naku, sana mag-react si Commodore Jay Tariela dito mga kabibig. Why would I apologize? Because of the caricature, yun ba yung issue nila? I think so. I didn't even mention na si President Xi Jinping yun eh. Sila nga yung nagpangalan dun eh. My first explanation is that Xi Jinping, look at him. Xi Jinping, the second one is that for Xi Jinping. So for Xi Jinping,
that Xi Jinping is Ay, naku po, dapat talaga ito masagot ni Tariela Kabibig kasi nagalit ang China. So, sino ba ang nagsinungaling? Kami o ikaw? Hala ka, Kabibig. Ito naman ang video ni Senator Risa Hontiveros na kung saan napa-react naman ang Chinese Embassy na pinatin, Kabibig. And this one, I think, mga Kabibig, ito yung video. The Chinese embassy is being a bad guest here Sabi. dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Yung mga recent na actuations nila laban kay Commodore Tariela at iba pang mga Philippine officials na tumitindig lamang ng tama para sa ating national interests at dinedepensahan yung ating Navy, Coast Guard, mangingisda, pati yung ating kalikasan sa dagat. Tuwing ito ay nilalabag ng China. Tama lang yon, no? On the part of Philippine officials, at ang pag-atake sa kanila ng Chinese Embassy ay paglabag, no, sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Kaya humihingi ako ng tugon mula sa DFA tungkol dyan. Pwedeng i-call ng DFA ang attention ng Chinese Embassy dito sa Manila tungkol nga sa kanilang unacceptable na behavior at paalalahanan sila na mayroong Vienna Convention na dapat nilang ino-observe at hindi nilalabag. Masyado namang pa-victim ang pag-uugali ng Chinese Embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Sila ang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa fishing grounds ng Pilipinas. Sila ang sumisira ng ating bigas yaman sa dagat. So tigilin nila yung ganyang masyadong pagiging balat sibuyas. Samantala kami naman na mga nagtatrabaho at opisyal sa iba't ibang sangay ng gobyerno, magpapatuloy kami sa pagtataguyod ng ating pambansang interes at hindi kami pwedeng manahimik. I'm just wondering ba, what if one day gigirahin tayo ng China, no? Ito ba yung mga senador like Risa Hontiveros, tatayo kaya sila sa harap? Ipaglalaban ba tayo ni Tariela at Risa Hontiveros kung magdi-decide ang China na gigirahin tayo? Well, just thinking about that thing, mga kabibig pa, na parang aawayan natin ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Tapos, parang confident tayo na kaya natin sila. What if? Sabihin ng China, sige, away, sige, gulo-gulo. Itong si Risa Hontiveros, itong si BBM, kaya-kayang tumayo sila sa harap nating lahat at sabihin nilang, kami ang bahala sa inyo. Yun ang iniisip ko. Manahimik lamang. Hindi pwedeng manahimik lamang si Commodore Tariela, si Senator Kiko, si Rep. Laila at marami pa kaming mga iba. Hindi kami pwedeng tumigil at hindi kami titigil dahil lamang baka ma-hurt yung feelings ng Chinese Embassy. Yun na nga eh. Hindi naman ibig sabihin ma-hurt yung feelings. Ang question nga, kung aatakihin tayo, handa ba kayong tumayo? Yung mga Laila de Lima, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Tariela, handa ba kayong tatayo at isasalban nyo ang Pilipino? Yun ang malaking tanong, mga kapipig. Ano sa palagay niyo? Comment down below. Sana magsalita na din si Tariela tungkol sa video na pinost ng Chinese Embassy kung ano nga ba ang katotohanan para matapos na to kasi ever na wala ang gulo ng Pilipinas, tapos ito pa mga flood control projects, tapos tumagdag pa ang China. Ay naku mga kapipig. So yun lang kabibigyan ating Lipak-Lipak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para mas matasunod nyo sa ating pag-usapan. Bye everyone. See you next time.